Winter Soldier laban kay Red Hood? Dalawang dating sidekick na pinaniniwala ang napatay, pero bumalik para maghiganta bago naging mga anti-hero na nagbibigay ng sarili nilang hustisya. Ano hindi mo mamahalin doon? Pero sa isang laban na ganito, sa pagitan ng dalawang magagaling na mandirigma at mamamatay tao, sino nga ba talaga ang magwawagi sa huli? At talaga bang magiging dikit ang laban? Tara, simulan na natin. Si Bucky Barnes ay naging sidekick ni Captain America noong ikalawang digmaang pandigdig at pinaniwala ang namatay malapit sa dulo ng digmaan. Gayunpaman, natagpuan siya at na-brainwash ng mga Soviet sa loob ng susunod na 50 taon at ginawang isang nakamamatay na assassin ang Winter Soldier. Ngayon, kumilos si Bucky para ipagtanggol ang kanyang bansa laban sa mga anino at minsan ay sinuot pa niya ang mantle ni Captain America sa maikling panahon. Hindi tulad ng kaibigan niyang si Steve Rogers, ang Winter Soldier ay wala talagang super soldier formula. Pero ang meron siya ay ang Infinity Formula. Maaring isipin mong kopya lang ito ng Super Soldier, pero hindi naman talaga. Isang serum na ginawa ng Brotherhood of the Shield noong 1600 at 52 mula sa Elixir of Life at dinevelop mismo ni Sir Isaac Newton. Oo, alam ko. Kahit ano pa man, si Bucky ay na-enhance na sa pinakamataas na antas ng potensyal ng tao. Ibig sabihin, napakalakas, mabilis, at matibay siya. Kapag dinagdag mo pa ang cybernetic na braso ni Bucky, siguradong superhuman ang lakas niya. Nakaya niyang talunin ang mga tao ng madali, lumaban kay Iron Man, ihagi si Spider-Man, at madaling wasakin ng bakal. Ginamit pa nga ni Bucky ang kanyang robot na braso para tumulong pumatay ng mga Frost Giant o sirain ang isang Cosmic Cube. Kaya rin niyang tumanggap na malalakas na suntok. Kinaya ni Winter Soldier ang malalapit na pagsabog at direktang baril. Madalas din siyang makatanggap ng atake mula sa mga Super Soldier at kay Spider-Man. Nasuntok pa nga ni Hyperion si Bucky sa mukha at hindi naman siya agad namatay. Isa rin siya sa pinakamabilis na street level na karakter sa Marvel. Kasing bilis sina Daredevil at Captain America. At palagi niya naiiwasan ang putok ng baril, nakakaharang ng mga bala, at kaya ring mag-react at umiwas sa mga laser blast o kuryente. Si Winter Soldier ay isa sa pinakamahusay na mandirigma at assassin sa mundo. Isa siyang eksperto sa pakikipaglaban na nagsanay kay Kapsid America at nakikipaglaban na siya sa loob ng literal na mga dekada. Wala siyang problema sa pakikipaglaban sa ilan sa pinakamagagaling na mandirigma sa Marvel at madalas siyang nakikipagsabayan kina Kapitan America, Daredevil, Hawkeye at Wolverine. Sa puntong kaya niyang labanan ng tatlo sa kanila ng sabay-sabay, wala siyang problema sa pagtalo ng buong grupo ng mga armadong lalaki. Mag-isa lang siya. At malinaw na si Bucky ay lumalaban bilang isang sundalo. Ang layunin niya ay pabagsakin ang kalaban niya ng mabilis at epektibo hanggat maaari. Mas gusto ni Winter Soldier gumamit ng kutsilyo sa malapitan at napakahusay at makamamatay siya kapag hawak ito. At kapag malayo naman, si Bucky ay may napakaraming baril at iba pang mga sandata. Malamang na paborito niya ay ang mga binagong Luger pistols niya. At ang baril na ito ay sobrang in-upgrade kaya kayang saktan ng mga bala nito ang mga superhuman o Diyos tulad din na Red Hulk at Ares. Bukod pa dyan, kaya ng braso niya na maglabas ng kuryente at may maliit pang flamethrower na nakalagay doon. At kaya rin ito maglabas ng malakas na EMP blast. Ito pa lang ang mga basic na gamit ni Winter Soldier. Kung isasama mo pa yung panahon na siya ang tinatawag na Man on the Wall, ang lihim na huling depensa ng Earth laban sa mga extraterrestrial na banta. Meron siyang sniper rifle na kayang barilin ang isang tao sa buwan gamit ang vibranium na bala. O kaya naman ay gamma bullets na kayang pabagsakin ng mga tulad din na Hulk o Thor. Si Jason Todd ang pangalawang Robin hanggang sa siya ay brutal na pinatay ni Joker. Laing pa man tulad ng ibang kamatayan sa comics, hindi ito nagtagal at siya ay nabuhay muli. Nalaman ni Jason na hindi siya ipinaghiganti ni Batman at hindi pinatay si Joker. Nasaktan at nadama ang pagtataksil, tumalikod si Jason kay Batman at sa kanyang ampun na ama at ginamit ang dating pagkakakilala ni Joker, ang Red Hood. Gayunpaman, sa huli ay bumalik din siya sa pamilya ng Bat. Nilikha pa nga niya ang sarili niyang grupo ng mga anti-hero
ang The Outlaws. Dahil sa matinding pagsasanay niya kay Batman, nahasa si Jason bilang sukdulan ng potensyal ng tao. Katulad ng halos lahat ng miyembro ng pamilya ng Batchan. Palaging napapalipad ni Jason ang mga tao sa bawat atake niya, kahit pa mga tulad ni Deathstroke. Hindi rin nagpapahuli si Red Hood sa totoong pagbabalibag ng mga tao sa ibabaw ng ulo niya, kahit gaano pa sila kabigat, kahit daan-daan pa ang timbang nila. At syempre, may mga bagay din tulad ng pagpigil sa bumabagsak na bubong habang may sunog, pagsipa sa pinto ng eroplano habang nasa ere, o kahit pagsuntok sa butas ng isang submarino habang nasa ilalim ng tubig. Para mga gawaing may superhuman na lakas na talaga yon. Si Red Hood ay siguradong malapit na sa antas na isang super sundalo. Ayaw mo pa siyang ilagay agad doon. Sobrang tibay din niya talaga. Ibig kong sabihin, ang armor at helmet niya ay parehong hindi tinatablan ng bala. At simula pa lang yon. Si Red Hood ay karaniwang nakakayanan ng karamihan ng mga atake, kahit mula sa mga superhuman at malalaking pagsabog. Si Jason ay minsan nang napalapit sa mga nuclear na pagsabog noon. Wala akong ideya kung paano talaga siya nabuhay matapos ang mga nukes. Hindi ko alam kung gaano kalapit si Jason sa mga nukes sa simula, pero nagawa niya. Kaya dapat nating isama yon. Sa wakas, pagdating sa pisikal na kakayahan, si Red Hood ay mabilis at liksi. Palagi niyang nailaga ng anumang atake na paparating sa kanya at hindi lang suntok o sipa ang tinutukoy ko. Palagi niyang naiilaga ng mga bala at putok ng baril na papunta sa kanya kahit pagaling ito sa mga bihasang mamamaril o mula sa napakalapit na distansya. Kaya niyang talunin ang mga taong may super bilis. Kahit si Supergirl ay humanga sa bilis, liksi at galing niya. Pero marahil ang pinakakahangahangang bagay kay Red Hood ay ang kanyang galing at kakayahan sa pakikipaglaban. Ibig kong sabihin, para sa panimula, ang taong ito ay sinanay mismo ni Batman, isa sa pinakamagagaling na mandirigma sa mundo. Marahil siya pa ang pinakamahusay na mandirigma sa buong mundo. Pero pagkatapos, kinailangan pang mapatay si Red Hood ni Joker. Pero pagkatapos ng kanyang muling pagkabuhay, sinundan niya ang pagsasanay ni Batman. Bago pa man naging Batman si Bruce. Nag-training siya kasama ng pinakamapanganib at sanay na assassin at mandirigma sa mundo. Lahat ng iyon ay pagkatapos na siyang sanayin ni Batman, na dati na ring sinanay ng marami sa parehong mahuhusay na assassin at mandirigma. Kaya, natutunan ni Jason mula sa lahat ng taong ito ng 2 beses, lalo na sa pangalawa. Sa totoo lang, wala na siyang mga moral na limitasyon o no-killing na patakaran na ipinataw sa kanya ni Batman. Lahat ng kasanayan niyang ito ay lumalabas sa mga laban ni Red Hood. Ibig kong sabihin, si Red Hood ay regular na nakakatalo ng buong grupo ng mga tao mag-isa lang. Walang kahirap-hirap. Hindi lang basta di kilalang siga ang tinutukoy ko. Si Jason ay nagawa na ring talunin ang buong grupo ng mga superhuman na mamamatay tao noon. At ilang beses na niya itong nagawa. Nagawa na rin niyang mapabagsak mismo si Batman ng ilang beses, sa totoo lang. Natalo niya si Cassandra Cain, natalo niya si Deathstroke, natalo niya si Lady Shiva, at natalo pa niya ang isang Diyos na sumanib kay Ra's al Ghul noon. At hindi tulad ng ibang miyembro ng Bat Family, walang problema si Red Hood sa pagpatay o sa pagdadala at paggamit ng mga baril. At siya ay parehong napakatumpak at may ilan sa pinakamalalakas na baril na kilala ng tao. Palagi niyang nagagawang butasin ang bulletproof na armor nang walang kahirap-hirap. Sino kaya ang mananalo? Himayin natin ito ngayon. Magkahawig talaga ang 2 karakter na ito. 2 eksperto at bihasang mamamatay tao. Parehong walang alinlangan sa pagpatay at sinanay ng pinakamahusay na bayani sa kani-kanilang universo. Sa totoo lang, pareho pa nga silang nabuhay muli halos sabay. Pero sa tingin ko, sa simula pa lang, halata may malaking lamang si Winter Soldier pagdating sa stats kumpara kay Red Hood. Mas malakas, mas mabilis at mas matibay si Bucky kaysa kay Jason. Wala talagang duda tungkol doon. Ngayon, sa ilang aspeto, mas dikit sila, gaya ng bilis, halos pantay lang. Tulad ng ibang pamilya ni Batman, kayang umiwas ni Red Hood sa bala. Pero sa tingin ko, bahagya pa rin lamang si Winter Soldier.
Kaya niyang harangin ang mga bala kahit na iputok na at nakaiwas pati sa mga laser at liwanag na atake. Si Red Hood ay halos kapantay ni Batman. Si Winter Soldier naman ay halos kapantay ni Captain America. At dahil doon, may konting lamang siya. Ngayon, mas malinaw at direkta ang usapan pagdating sa lakas at tibay. Mas magaling si Bucky kaysa kay Jason. Maraming kahangahangang nagawa si Red Hood sa mga taon. Malakas talaga siya pero hindi ko masasabi na ka-level niya ang mga pinakamagagaling na street level na karakter sa DC Comics. Kasi kapag todo na sina Batman o Deathstroke, malinaw na mas mataas ang antas nila kumpara kay Red Hood. Pero para kay Winter Soldier, hindi lang siya mas malakas kay Red Hood, kundi yung robot na braso niya ay nagbibigay sa kanya ng malaking kalamangan. Nakakaya niyang punitin ang bakal ng madali. Naitatapon pa nga niya sina Iron Man o Spider-Man. Mas madalas siyang pantay sa mga tulad din na Captain America o Wolverine. Kaysa si Red Hood, napantay lang sa mga tulad ni Deathstroke. At bago ka magsimula, hindi ko iniisip na standard ang Venom para kay Red Hood. Kaya kahit nabanggit ito, hindi ko iniisip na ito ang magpapalamang sa kanya. Kahit may pambihirang nagawa si Jason tulad ng pagbasag sa hawak ni Supergirl, may sariling pambihirang nagawa si Bucky gaya ng pagdurog sa Cosmic Cube. Mas malakas si Winter Soldier. At kung mas malakas siya, sigurado kang mas matibay din siya. Kayang-kaya ni Red Hood tumanggap ng suntok. At tulad ng bawat miyembro ng Bat Family, suot niya ang sapat na armor na masasabi mong parang superhuman ang tibay niya. Pero mas magaling lang talaga si Bucky. Hindi niya kayang magawa lahat ng nagawa ni Red Hood. Ngunit tatanggap na rin niya ang mga atake ni Spider-Man at nasuntok sa muka ni Hyperion. Tinanggap niya ang matinding bugbog mula kay Sin noong hawak niya ang martilyong kasing lakas ng Mjolnir. Talagang sobrang tibay ni Winter Soldier at mas matibay na siya ngayon kaysa kay Red Hood. Isang aspeto kung saan pwedeng sabihin na may lamang si Red Hood ay sa pagsasanay at kasanayan. Sinanay siya mismo ni Batman, ni Lady Shiva at ng League of Assassins. Sa madaling salita, dumaan siya sa parehong pagsasanay na dinaanan ni Bruce para maging Batman at inulit pa niya ito. Pero sa pangalawang pagkakataon, natutunan niya ang lahat ng mga nakamamatay na teknik. Hindi naman sa hindi magaling ang masanay kay Kapitan America. Pero hindi ito kasintindi na masanay kay Batman. Gayunpaman, nababawi naman ito ng karanasan ni Winter Soldier. Matagal na siyang lumalaban bago pa man ipinanganak si Red Hood. Mas mahaba ang karanasan niya kaysa kay Red Hood. Hindi naman ibig sabihin na hindi magaling si Winter Soldier sa laban o hindi niya kayang ipagtanggol ang sarili. Hindi lang basta nakipaglaban siya kay Captain America, nakipaglaban din siya kina Daredevil, Wolverine at Hawkeye. Sabay-sabay pa silang tatlo. Kaya niyang tapatan si Red Hood. At kahit mas magaling pa si Red Hood, dahil mas malakas, mabilis at matibay si Bucky, nawawala na ang lamang niya. Pinakamatindi talaga ang braso ni Winter Soldier. Kalimutan mo pa na nakakatulong ito kay Bucky makapagbigay ng malakas na suntok. Pero ginagawa rin itong laos lahat ng teknolohiya at armas ni Jason. May mga magagandang sandata na nakalagay sa braso, may mga kutsilyo, flamethrower at kung ano-ano pa. Ang talagang makakapagpahamak kay Red Hood ay ang electromagnetic pulse sa isang galaw lang. Ibig sabihin, walang taser, walang electric gliding wings, walang high-tech na bersyon ng batarangs. Hindi maganda yan para kay Red Hood. At habang si Jason ay bihasa sa pandilin lang, ganon din si Winter Soldier gamit ang domino mask ni Bucky. Sa totoo lang, magiging walang silbi ang stealth at camouflage ni Red Hood. Bukod pa rito, eksperto sa pagbaril si Winter Soldier. Kaya niyang tumira mula sa napakalayang distansya kahit mula sa ibang planeta. At walang duda na matatamaan talaga ni Bucky si Jason. Oo, malamang matatamaan din ni Jason si Bucky. Pero mas maganda talaga ang baril ni Bucky. Tipong sapat na para masaktan sina Ares at Red Hulk. Sino mananalo dito? Sa tingin ko, si Winter Soldier ang panalo. Lamang siya halos sa lahat ng aspeto. Mas malakas siya, mas matibay, mas mabilis. Pwede mong sabihin na mas magaling lumaban si Red Hood.
Pero pwede mo ring sabihin yon kay Winter Soldier. At kahit maganda ang gamit ni Red Hood, magiging walang silbi lahat ng iyon dahil sa gamit ni Winter Soldier. Dahil ang braso ang huling alas, siguradong kay Winter Soldier na ito at hindi na talaga malapit ang laban. Pero ano sa tingin nyo? Mag-comment lang kayo sa ibaba. Alam kong marami kayong opinyon at nararamdaman dito, sigurado ako. Kung nanatili ka hanggang dulo at tatapos mong video, ang galing mo. Maraming salamat sa panonood at sa pagsuporta sa amin. At kung gusto mo mag-subscribe, sige, mag-subscribe ka na. Makakapanood kayo ng mas marami pang mga video na tulad nito bawat linggo. Kita-kits tayo hanggang sa susunod na pagkikita natin.